So ano po na yung isang reaction niya po doon sa, nung nasabihan po ninyo siya na yun po yung naging desisyon? natuwa po siya. Ang sabi nga po niya ay nasunod ang proseso at yun naman din po ang gusto ng Pangulo. Masunod ang proseso at makita ang katotohanan. So sa ating mga kababayan, sana po ay nakita niyo po at inisa-isa naman po ng mga mababatas yung mga nasabing akusasyon at sana po ay napaliwanagan na at naging maliwanag sa kanila ang lahat. Pwede bang sabihin na in-anticipate ni Pangulong Marcos itong ending na ito? Dahil as of yesterday, hanggang kahapon, wala pa ho siyang legal team. Sa kanyang pagkakaalam, sabi ko nga po ay kumpiyansa siya na wala siyang ginawang mali at ang lahat naman po ay naaayon sa batas. So, kumpiyansa in a way, yes, pero kung ano man yung mangyayari sa House of Representatives, sa Committee on Justice, hindi naman po niya alam at hindi po niya hawak yon. Ma'am, what do you say to critics who allege na kumpiyansa siya because he holds sway over the House of Representatives considering na the leadership is either his ally or his son? Hindi naman po katotohanan yan dahil po kahit po ang iba na hindi naman po talaga supporter ng Pangulo ay nagsabi po na talaga pong mahina at wala pong merito ang nasabing complaint. Nandyan po yung iba mga lawyers po, babanggitin ko na yung iba, si Atty. Dino de Leon. Nandyan din po ang mga ibang constitutionalist na nagsabi na mahina po ang nasampa na impeachment complaints laban sa Pangulo. Ngayon, Yusek, at least tapos na ngayon for now yung issue na ito. Meron po bang mensahe yung palasyo sa mga nag-file nung impeachment ngayong na-settle na ito at least for now? Mas maganda po na naliwanagan na sila, pero ang sabi ng Pangulo, let's move forward dahil ang gusto po niya ngayon ay tutukan ang ekonomiya at paano maiangat ang buhay ng bawat Pilipino.